Hindi na nagpatumpik-tumpik si Kier. Dahan-dahang lumapit. Halos magdikit na ang kanilang mga mukha. Bago pa makaiwas si Noel ay naramdaman niya ang hininga nito sa labi niya at isang mariin, sabik na halik ang sumalubong sa kanya. Mainit at mapusok. Para bang lahat ng hindi nila nasabi ay ibinuhos nila sa halik na iyon. Napahawak si Noel sa balikat ni Kier. Hindi na niya alam kung tatanggi ba o susuko na lang sa damdaming matagal na nag-aapoy sa loob niya. Ngunit sa bawat segundo, sa bawat haplos ng labi ni Kier, ay unti-unti siyang natutunaw. Marahang dumampi ang kamay ni Kier sa kanyang batok. Hinila siya papalapit, mas madiin at mas sabik. Napasinghap si Noel at imbis na tumutol ay gumanti siya ng halik. May mga kwentong deserve pakinggan. Kung bago ka pa lang dito sa Celeb Central, mag-subscribe ka na at samahan kaming buhayin ang mga kwentong puno ng damdamin at pag-ibig dahil baka ang maririnig mong kwento ngayon ay kwento mo na rin. Mainit ang sikat ng araw sa lungsod nang muling sumabak sa kanyang pang-araw-araw na lakad si Noel. Si Noel ay 21 taong gulang. Isang working student na sabay na hinaharap ang trabaho at pag-aaral. Mula sa maliit na inuupahang kwarto malapit sa eskwelahan, dinadaan niya sa matibay na sapatos at mahahabang hakbang ang bawat araw. Hindi biro ang buhay niya. Sa araw, klase. Sa gabi naman, trabaho. Uuwi ng pagod. Pero natutunan niyang tanggapin ang kanyang sitwasyon. Sanay siya sa init, sa pawis, at sa pakiramdam para bang lagi siyang hinahabol ng oras. Para kay Noel, sapat na ang mabuhay ng maayos at makatawid sa bawat semester. Isang hapon matapos ang klase ay nagdesisyon siyang dumaan sa maliit na parking dinaraanan niya tuwing umuwi. Doon siya minsang nagpapahinga, nakaupo sa sementadong upuan, at pinagmamasdan ng mga taong nagdaraan. Mayroong mga batang naglalaro, may magkasintahang naglalakad, at may mga runner na paikot-ikot na tumatakbo lang sa oval. Doon unang napadako ang kanyang paningin kay Kier. Matangkad, maputi, halatang sanay sa takbuhan. Suot nito ang simpleng running shorts at dry fit shirt. Pawisan ngunit hindi mo may kakailaang tikas. Tila hindi alintana ang init ng araw. Mabilis ang galaw ng kanyang mga paa. Puno ng determinasyon ang kanyang bawat hakbang. Napakunot ang noo ni Noel. Hindi dahil sa inggit, kundi dahil hindi niya maiwasang humanga. Sa mundo ng mga kagaya niya, ang ganoong klaseng buhay ay parang malayo. Magaan, disiplinado, walang iniintinding mabigat na problema. Ang bilis! Mahina niyang bulong habang pinagmamasdan ng binata. Ngunit hindi nagtagal ay huminto si Kier sa tabi ng oval. Uminom ang tubig sa kanyang tumbler at saglit itong tumingin sa paligid. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay nagtagpo ang kanilang mga mata. Agad na umiwas ng tingin si Noel, nagkunwaring abala sa cellphone, kahit na wala namang signal ang lumang unit niya. Ramdam niya ang biglang pagbilis ng tibok ng puso at tila nahuli sa isang bagay na hindi niya dapat pinagmamasdan. Subalit sa gulat niya ay lumapit si Kier. "Uy bro!" Tawag ng boses na magaan at palakaibigan. "Ikaw ba yung madalas kong nakikita rito? Lagi kang dumadaan dito, di ba?" Napatingala si Noel. Hindi siya agad nakasagot. Ngayon lang siya nilapitan ng isang taong halatang galing sa ibang mundo. Isang mayaman, malaya, at tila walang kahirap-hirap sa buhay. Oo. Dito kasi ako dumadaan pa uwi." Simpleng sagot niya. Ngumiti si Kier. Kitang-kita ang kumpiyansa sa muka. "Nice! Ako nga pala si Kier. Runner ako at sumasali ako minsan sa mga marathon. Gusto mo bang sabayan ako minsan kahit walking lang?" Natigilan si Noel. Hindi siya sigurado kung biro ba yun o seryoso. Pero sa loob-loob niya, bakit siya anyahang makisabay ng isang tulad ni Kier?
Hindi ko alam. Tipid niyang tugon. Sabay bitbit ng kanyang bag. Siguro next time. Tumango si Kier at hindi na ito pinilit. Sige bro, kita na lang uli bukas. At tuluyan na siyang tumakbo palayo. Mabilis, magaan na parang hangin na malayong gumagalaw. Samantalang si Noel ay nakupo pa rin sa bangkong iyon, nakatingin sa malayo. Hindi niya maipaliwanag kung bakit. Pero sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, tila kakaibang kislap ang kanyang araw. At doon nagsimula ang isang kwento na magbabago sa bawat hakbang ng kanilang buhay. Tahimik ang gabi nang makarating si Noel sa inuupahan niyang maliit na kwarto. Isang lumang boarding house yun. Nasa ikalawang palapag ng gusali sa gilid ng kalsada. Sikip at init ang una mong mapapansin. Maninipis ang pader, rinig ang bawat yabag ng kapitbahay. Pero para kay Noel ay sapat na ito. Basta may bubong, may higaan, may mesa kung saan siya nag-aaral tuwing gabi. Binuksan niya ang maliit na ventilador. Inilapag ang bag. At agad na nilabas ang kanyang mga notes. Ganito ang kanyang buhay. Araw, klase. Sa gabi, trabaho. Siya ay nagtatrabaho bilang isang service crew sa isang fast food. Madalas kulang sa tulog. Pero hindi siya nagrereklamo. May pamilya kasi siyang umaasa sa kanya sa probinsya. Isang ina niya na may maliit na tindahan at dalawang nakababatang kapatid na umaasa pagkatapos din ng balang araw. Habang nagbabasa ay biglang pumasok sa isip niya ang eksenang nangyari sa park kanina. Ang ngiti ni Kier, ang kumpiyansang dala nito, at ang imbitasyong sabayan siya kahit walking lang. Napangiti siya sa sarili sabay iiling. Ano ba to? Para bang may kakaiba, bulong niya. Samantala sa kabilang bahagi ng lungsod, sa isang mataas na kondo na may malawak na bintana, nakaupo si Kier. Nakasuot siya ng komportableng pajama habang nakahiga sa kanyang queen-sized bed. Hawak ang cellphone at nagbabras ng marathon training schedules kung saan siya pwedeng sumali. Si Kier ay 22 taong gulang, panganay sa dalawang magkakapatid. Galing sa mayamang pamilya na kilala sa negosyo ng real estate. Sa paningin ng karamihan na halos kumpleto na ang lahat sa kanya. Pera, magandang tirahan, supportive na pamilya, pero sa likod nito, dala niya ang bigat na expectations. Lagi siyang kailangan mag-excel at magpakitang gilas at ipakita na karapat-dapat siyang maging tagapagmana ng pangalan ng kanilang angkan. Kaya siya tumatakbo at kaya siya sumasali sa marathon. Hindi lang ito para sa medalya kundi para makatakas kahit saglit sa bigat ng pangalan na kaatang sa kanya. Habang ini-scroll niya ang screen ay bigla siyang natigilan. Naalala niya ang binatang nakita niya kanina sa park. Hindi man niya lubos na kilala, ngunit ramdam niya ang simpleng aura nito. Malayo sa marangyang mundong ginagalawan niya. May seryosong tingin, may bigat sa balikat, ngunit may tahimik na lakas na parang hinahangaan niya agad. Noel, bulong niya habang iniikot sa isip ang mukha nito. Dalawang magkaibang buhay, dalawang magkaibang mundo. Isang working student na sanay sa hirap at isang mayamang runner na lumalaki sa karangyaan. Sa ngayon, para bang magkaibang linya ng daan ang kanilang tinatahak. Ngunit hindi nila alam, sa bawat hakbang na kanilang ginagawa, unti-unti silang magtatagpo sa gitna. At ang simpleng pagkakadaong pangpalad sa park ay magiging simula ng mas malalim na kwento. Maagang gumising si Noel kinabukasan. Hindi dahil sa may lakad ito kundi dahil hindi na siya nakatulog ng mahimbing. 2:00 na ng madaling araw nang makauwi siya mula sa trabaho sa fast food. Pagod na pagod at halos di na nakakain. Diretso higa lang pero kahit antok pa pinilit niyang bumangon. Kasi may klase pa siya mamayang umaga. Habang nagsusuklay sa harap ng basag na salamin ay napansin niya ang mga eye bags na lalong lumalalim. Kaya pa ba, Noel? Bulong niya sa sarili. Ngunit naalala niya ang dalawang kapatid na naghihintay sa probinsya. Naalala niya ang nanay niyang laging nagtatanong kung may sobra ba siya para ipadala. At doon siya muling humugot ng lakas.
Pagdating niya sa eskwela ay naroon na ang mga kaklase niyang halatang hindi ramdam ang bigat ng buhay. Mga naka-iPhone, may mga magagarang sapatos, at malalakas ang tawa. Samantalang nilabas ang mumurahing ballpen at second-hand na notebook. Iba talaga ang mundo niya. At minsan, ramdam niya na tila hindi siya nababagay dito. Samantala, si Kier naman ay nagising sa malambot na kama, sa kwartong may aircon, at sa aroma ng breakfast na inihanda ng kanilang kasambahay. Sa unang tingin ay perpekto ang lahat. Pero sa likod ng mga ngiti niya ay may mabigat itong iniisip. Kier, don't forget you have a meeting with Dad later. Paalaala ng kanyang ina habang kumakain sila ng almusal. Yes ma, maikli niyang sagot. Sanay na siya. Sanay sa mga plano ng pamilya. Business meetings, social gatherings, expectations na pinagpapatuloy niya ang negosyo balang araw. Pero sa loob-loob niya, hindi niya alam kung yun ba talaga ang gusto niya. Kaya siya tumatakbo. Sa oval, sa marathon, sa bawat kilometro, parang doon lang siya nakakawala. Doon lang siya nagiging siya. Pero kahit gaano siya kabilis ay hindi niya matatakbuhan ang katotohanan. Anak siya ng isang mayaman at kailangang ipakita niyang karapat-dapat siya. Kinahaponan ay muling nagtagpo ang kanilang landas sa parke. Si Noel galing sa klase. Mabigat ang bag at halos sumasakit na ang balikat. Si Kier naman, naka-sports attire, hinihilang earphones habang nag-stretch. Napatingin si Kier at agad na kumaway. Hey bro, Noel right? Nagulat si Noel at natandaan pa nito ang pangalan niya. Sandali siyang natigilan bago ngumiti ng tipid. Oo, ikaw si Kier, tama? Magpa-practice sana ako para sa marathon ko next month, ani ni Kier. Ikaw, pauwi ka na? Tumango si Noel. Oo, pero dumaan na ako saglit, nakakapagod din eh. Ngumiti si Kier sabay tapik sa bakanting bangko. Pahinga ka muna, libre naman ang hangin dito. Umupo si Noel at medyo alanganin. At sa katahimikan ng parke ay nagtagpo ang dalawang magkaibang mundo. Ang isa, sanay sa pagtitipid ng lakas at oras. Ang isa naman ay sanay sa pagtakbo para makatakas sa bigat ng mga suliraning inaatang sa kanya. Wala pa silang masyadong sinasabi ngunit ang simpleng pag-upo nilang magkasabay ay tila simula ng isang kwentong dahan-dahan ng umuusad. At sa parehong katahimikan, naramdaman nilang pareho nilang dala ang bigat ng kani-kanilang buhay. Ngunit marahil sa mga susunod na araw, unti-unti nilang matutuklusan na hindi na nila kailangang harapin ang lahat ng mag-isa. Muli na namang nagtagpo si Noel at si Kier sa parke. Para bang hindi na aksidente ang kanilang pagkikita. Tila nagiging parte na ng araw ni Noel ang saglit na paghinto sa oval bago umuwi. At bahagi na ng routine ni Kier ang paghahanap ng pamilyar na mukha sa bangko. Uy bro, nauna ka ngayon ah. Masiglang bati ni Kier habang inaayos ang shoelace niya. Napangiti si Noel, bahagyang nailang. Maaga na tapos sa klase. Sabi ko pahinga muna rito bago diretso sa trabaho. Alam ko nakarelate ka sa mga kwento dito. Baka naman pwedeng magpalamig sa'yo. Oo, ikaw. Sino pa ba eh? Dadalawa lang naman tayo dito. Pa-isang click naman ng subscribe button para una kang makakinig ng mga kwento namin. At syempre, kung nagustuhan mo, palike na rin. Salamat! Umupo si Kier sa tabi niya. Pawisan mula sa pagwa-warm up ng kanyang jogging. Trabaho? Anong ginagawa mo? Saglit na natigilan si Noel. Hindi siya sanay na may nagtatanong tungkol doon. Lalo na mula sa isang taong kagaya ni Kier. Pero sa tindi ng ngiting nakikita niya, para may kumpiyansang nabuo sa loob niya. Service crew sa fast food. Panggabi ako madalas. Grabe! Nakarangiting tugon ni Kier. Kundi mayabang kundi puno ng paghanga. So, nag-aaral ka na.
Nagtatrabaho pa. Astig ka bro, hindi ko ata kaya yun. Napatawa si Noel, mahina at may halong hiya. Sanayan lang siguro. Kailangan eh. Kung hindi, wala akong pang tuition. Tumahimik ang sandali. Ramdam ni Noel na tinititigan siya ni Kier. Hindi sa paraang nakakailang, kundi para bang sinusubukang unawain ang bigat na dala niya. Alam mo, wika ni Kier sabay sandal sa bangko. Ibang klase ka. Ako kasi, halos lahat ng kailangan ko binibigay ng parents ko. Kotse, kondo, allowance. Pero minsan kahit lahat ng yun meron ka na, parang may kulang pa rin. Napatingin si Noel. Ano namang kulang pa sa'yo? Mayaman ka. Kumpleto lahat sa gamit. At pangangailangan. Napailing si Kier at natawa ng may napait. Yun na nga eh. Dahil lahat binibigay parang hindi ko nakilala ang sarili ko. Lagi akong dapat may patunayan. Laging may expectation. Minsan gusto ko nalang tumakbo nang walang iniisip. Kaya ako sumali sa marathon. Para lang maramdaman na may bagay ako mismo ang pinili. Sa unang pagkakataon nakita ni Noel ang bahagyang lungkot sa mga mata ng binata. Hindi iyon ang kumpiyansang Kier na nakikita ng iba kundi isang taong may sariling laban. Siguro parehas lang tayo. Mahina ngunit tapat na sabi ni Noel. Ikaw tumatakbo ka para makatakas sa mga expectations. Ako naman naglalakad araw-araw para maabot ang mga pangarap ng pamilya ko. Nagtagpo ang kanilang tingin. Sandaling walang nagsalita. Ngunit ramdam nilang pareho nilang nauunawaan ang isa't isa. Tumikhim si Kier at binasag ang tensyon. So, next time sabay tayo kahit walking lang. Para hindi ka laging pagod mag-isa. Napangiti si Noel at hindi niya alam kung bakit parang gumaan ang pakiramdam niya. Sige, subukan natin. At sa simpleng palitan ng kwento, nagsimula na silang hindi lamang magtagpo sa parehong parke, kundi unti-unti ring magtagpo sa gitna ng kani-kanilang mundo. Mula noong araw na yun ay tila naging bagong parte na ng buhay ni Noel ang parke. Hindi na siya basta-basta dumadaan lang. Lagi niyang inaasahan ang pagkakataong makita si Kier. At sa bawat pagkikita, parang mas nagiging magaan ang bawat hakbang. Uy bro, nauna ka na naman. Bati ni Kier sabay kindat habang nagwa-warm up. Napailing si Noel. Ganyan talaga kapag walang kotse, laging nauuna. Tumawa si Kier, sabay akbay sandali bago tumakbo. Tara na, jog lang. Promise, hindi kita iiwan. At doon nagsimula ang bagong routine nila. Una, walking lang. Kinabukasan, jogging ng konti. Sa susunod na linggo, halos isang ikot na rin ng oval ang kaya ni Noel bago siya hingalin. Not bad bro, sigaw ni Kier habang sabay silang huminto para uminom ng tubig. Ang bilis mong umangat. Next time baka marathoner ka na rin. Huwag kang nga magbiro. Hingal na tungod ni Noel. Pero hindi niya mapigilang mapangiti. Bihira kasi siyang purihin. Pero iba ang pakiramdam kapag si Kier pa ang nagsabi. Sa mga sumunod na araw, naging mas madaldal na si Kier. Lagi niyang ikinukwento ang training schedules, ang mga lugar na nais niyang puntahan, at ang pressure mula sa pamilya niya. Alam mo ba bro? Sabi niya minsan habang nakaupo silang dalawa sa bangko. Kung minsan gusto kong maging normal lang, yung tipong wala kang iniisip na pangalan o negosyo. Gusto ko lang tumakbo, kumain ng fishbowl sa kanto, uminom ng tig 20 pesos na shake. Yung tipong mga ganun. Napangiti si Noel. Ganun lang naman talaga ang buhay namin eh. Simple lang. Natigilan si Kier. Saka dahan-dahang tumango. Kaya nga siguro gusto kitang kasama eh. Para kang reality check. Nag-init ang pisngi ni Noel. Hindi siya sanay na may nagsasabing gusto siyang kasama. Lalo na mula sa isang taong kagaya ni Kier. At unti-unting naging mas madalas ang kanilang pagsasama. Kapag walang klase si Noel, sasabayan niya si Kier sa simpleng lakad pa uwi. Kapag abala si Kier, hindi siya nakakalimot na mag-text. Bro, kita tayo bukas ha. Huwag kang mawawala ha. Dumating pa sa puntong halos kabisado na nila ang ritmo ng isa't isa. Ang mga hakbang,
ang mga pahinga, ang mga katahimikang hindi nakakailang. At sa gitna ng lahat ng yun, hindi man nila aminin, nagsisimula na silang maging higit pa sa magkasabay lang tumatakbo. Mainit ang hapon nang dumating si Noel sa parke. Pagod na pagod siya mula sa klase at halos wala pang kain. Pero pinilit niya pa rin pumunta. Nasanay na kasi siyang may naghihintay sa kanya roon. At syempre, hindi nga siya nagkamali. Mula sa malayo ay kita na agad niya si Kier. Nakatago sa gilid ng oval habang umiikot ang tubig sa tumbler. Nang makita siya ng binata ay agad itong kumaway. Kala ko di ka na darating eh, sabi ni Kier. May halong ngiti at bahagyang pag-aalala sa tono. Medyo late kasi ako nangagaling trabaho kagabi, tapos maaga ang klase kanina, sagot ni Noel at nagkamot ng batok. Hindi nagsalita si Kier. Sa halip, mabilis siyang lumapit at inabot ang isa pang bottled water. Huwag mo sabihing wala ka pa rin kain. Natigilan si Noel. Isang pandesal lang kaninang umaga. Napabuntong hininga si Kier. Loko ka. Paano ko patatagal sa ganitong routine kung wala kang energy? Tsaka, teka nga, may dala akong energy bar eh. At bago pa makatanggi si Noel ay, inabot na niya ito. Kainin mo muna. Libre ko na to ah. Napilitang ngumiti si Noel, sabay tanggap. Salamat. Akala ko runner ka, hindi nanay. Tumawa si Kier. Pwede na rin, nanay mo sa oval. At pareho silang natawa. At doon, nagsimula ang mas magaan na usapan. Pagkatapos ng ilang ikot ay biglang natapilok si Noel. Aray! Agad na lumapit si Kier. Hawak sa braso niya para suportahan. Oh, ayos ka lang? Bahagyang nag-init ang mukha ni Noel lang maramdaman ang kapit ng kamay ni Kier. Patibay, mainit, at masyadong malapit. Oo, medyo natupilok lang, pero hindi naman grabe. Pero hindi agad binitawan ni Kier ang braso niya. Tila sinisiguro nitong hindi siya matutumba ulit. Nang magtama ang kanilang tingin ay pareho silang natahimik. Sandali lang yon pero sapat para maparamdam ng kakaibang kabog sa dibdib ni Noel. Agad na umiwas ng tingin si Noel. Salamat ha. Anytime, sagot ni Kier. Hindi nawala ang ngiti sa labi. Pag-upo nila sa bangko at habang nagpapahinga ay bigla na lang nagsalita si Kier. Alam mo, bro, iba ka. Ang dami kong kasabay tumakbo pero ikaw lang yung hindi lang basta takbo ang dala. Parang dala mo yung buong mundo sa balikat mo. Napayuko si Noel at hindi alam ang isasagot. Sa halip ay mahina siyang tumawa. Ganun talaga kapag walang kang safety net. Kailangan mong kayanin lahat. Tinitigan siya ni Kier ng seryoso. Kaya siguro gustong gusto kitang kasama eh. Kasi sa bawat takbang mo, natututo rin ako kung paano lumaban sa sarili kong paraan. Nagtagpo muli ang kanilang mga mata. Hindi yun simpleng small talk lang. Unti-unti ay lumalalim ang koneksyon na hindi pa nila kayang pangalanan. At sa katahimikan ng hapon, para bang sabay silang huminga. Sabay sa ritmo, sabay sa hakbang, sabay sa damdamin na dahan-dahang umuusbong. Mabilis ang araw para kay Noel. Mula klase hanggang trabaho, halos wala siyang pahinga. Ngunit sa likod ng isip niya ay laging may nakasingit na tanong. Nasa oval kaya si Kier ngayon? Isang gabi habang nasa break sa trabaho ay nagulat siya nang umilaw ang cellphone niya. Binasa niya ang message. Bro, si Kier to. Nakuha ko yung number mo kay Jason. Huwag ka mag-alala, hindi ako stalker. Tulog ka na ba? Napangiti si Noel kahit pagod na pagod. Hindi niya alam kung bakit pero parang gumagaan ang shift niya dahil sa simpleng text. Nasa work pa. Ikaw, hindi ka ba nag-training? Mabilis ang reply. Nagpahinga muna. Mas gusto ko kasi may kasabay. Baka bukas nandun ka. Napangisi si Noel. Baka. Depende kung may lakas pa ako. Okay, kung pupunta ka, may dala akong pares at gulaman. Libre ko. Napailing si Noel at napangiti na mag-isa. Sabi ko nga ba, runner ka pero may pagkananay.
Kinabukasan kahit pagod ay pinilit ni Noel pumunta sa Oval. At tulad ng pinangako, nandun si Kier. May dalang plastic ng isang kilalang pares at 2 baso ng gulaman. Bro, sakto dating mo. Masayang bati ni Kier. Kumain ka muna bago tayo tumakbo. Hindi nakatanggi si Noel. Habang kumakain sila sa gilid ng Oval ay para bang wala silang ibang mundo kundi silang dalawa. Grabe ka, Kier, natatawang sabi ni Noel. Mayaman ka pero marunong ka maghanap ng mga ganitong klaseng pagkain na swak sa budget. Siyempre, sagot ni Kier. Kung gusto mong makilala ang isang tao, sumama ka sa kanya at kumain ng simpleng pagkain. Doon mo malalaman kung sino talaga siya. Napatitig si Noel sa kanya. At sandali lang pero may kakaibang init sa dibdib niya. Hindi lang dahil busog na siya kundi dahil may taong marunong magpahalaga sa simpleng bagay. At mukhang siya ang taong yun. Mula noon ay nagsimula silang mag-text kahit walang kinalaman sa training. Bro, wag kang kakain ng malamig agad after shift ha. Baka magkasakit ka. May quiz ako bukas. Wish me luck. Ang bagal ng oras kapag hindi kita nakikita sa Oval. At doon nagsimulang mahanap-hanapin ni Noel si Kier. Hindi na lang siya basta may kasabay tumakbo. Para bang may kasama siyang dahilan para patuloy na bumalik kahit pagod, kahit hating gabi, at kahit mahirap. Hindi inaasahan ni Noel na tatagal sila ng ganito. Akala niya simpleng pagkikita lang sa Oval, simpleng kwentuhan, simpleng sabay paglakad pa uwi. Pero ngayon parang hindi na siya makahinga kapag wala si Kier. At ngayong gabi, ibang klaseng hangin ang dala ng pagkikita nila. Mula sa Oval ay nag-aya si Kier. Tara, sa unit ko. Malapit lang dito. Magpahinga ka muna, mukhang lutang ka na sa pagod. Nagdalawang isip si Noel. Pero dahil sa tindi ng pagod at bigat sa titig na Kier ay napapayag din siya. Pagpasok nila sa unit, simple ito pero malinis. Amoy bagong linis ang hangin. May kaunting amoy ng pabango. Dito ka muna, sabi ni Kier. Sabay abot ng malamig na tubig. Umupo si Noel sa sofa. Hindi niya mapigilang mapansin kung gaano kalapit si Kier. Kung paano ito nakaupo sa tabi niya. Halos magkadikit ang tuhod nila. Tahimik saglit. Alam mo, Noel, bulong ni Kier. Mababa ang boses. Ang hirap pigilan minsan. Nagulat si Noel. Anong ibig mong sabihin? Ngumiti si Kier. Bahagyang mapusok. Sa kamarahang hinawakan ng kamay niya. Mainit ang palad nito at matatag ang kapit. Ang hirap pigilang hanapin ka. Araw-araw, oras-oras. Parang sabik ako na makita ka. Na maramdaman ka. Tumigil ang oras para kay Noel. Ramdam niya ang mabilis na tibok ng puso niya. Ramdam niya ang init ng kamay ni Kier sa kanya. Kier, mahina niyang sabi. Parang ayaw pero sabik din. Hindi na nagpatumpik-tumpik si Kier. Dahan-dahang lumapit at halos magdikit na ang kanilang mga mukha. Bago pa makaiwas si Noel ay naramdaman niya ang hininga nito sa labi niya. At isang mariin, sabik na halik ang sumalubong sa kanya. Mainit ito at mapusok. Para bang lahat ng hindi nila nasabi ay binuhos nila sa pamamagitan ng halik na iyon. Napahawak si Noel sa balikat ni Kier. Hindi na niya alam kung tatanggi ba o susuko na lang sa damdaming matagal nang nag-aapoy sa loob niya. Ngunit sa bawat segundo, sa bawat haplos ng labi ni Kier, unti-unti siyang natutunaw. Marahang dumampi ang kamay ni Kier sa kanyang batok. Hinila siya palapit. Mas madin at masabik. Napasinghap si Noel. At imbis na tumutol ay gumanti siya ng halik. Para bang ilang taon nilang pinigil, ilang gabing itinago, at ngayon ay nakawala na. At sabay silang nilamon ng init. Paglayo nila ay parehas silang hinihingal, parehas na namumula. Ngunit hindi nagbitaw ng tingin kay Kier. Hindi ko na kaya, Noel.
Gusto kitang makasama. Gusto kitang makuha. Higit pa bilang isang kaibigan. Hindi agad nakasagot si Noel. Pero ramdam niya sa loob niya na pareho silang sabik. Pareho silang nahulog. At ngayon wala nang atrasan. Tahimik ang unit matapos ang biglaang init na bumalat sa kanya kanina. Si Noel ay nakaupo pa rin sa sofa. Hawak ang labi na parang hindi makapaniwala sa nangyari. Si Kier na nakatayo malapit ay halatang nanginginig ang mga kamay, pero pilit nagiging kalmado. Pasensya ka na, bulong ni Kier. Halos hindi marinig. Hindi ko mapigilan. Napayuko si Noel. Hindi niya alam kung matatakot ba siya o matutuwa. Ang totoo ay ramdam niya pa rin ang apoy sa halik na yon. At kahit pilit niyang kalmahin ang sarili ay hindi niya maikakaila na gustong gusto rin niya ang nangyari. Kier, mahina niyang sabi. Pero hindi niya alam ang susunod na salita. Gusto niyang sabihin na mali. Gusto rin niyang aminin na tama naman sa pakiramdam. Ngunit nakadatili siyang tahimik. Lumapit si Kier at marahang umupo sa tabi niya. Hindi ito nagbiro. Hindi ngumiti gaya ng dati. Seryoso ito at mabigat ang tingin. Noel, hindi ko alam kung paano mo titingnan tong sitwasyon na to, pero matagal ko nang nararamdaman na iba ka. Hindi lang dahil sabay tayong tumatakbo. Hindi lang dahil sa kwento mo. Hindi dahil sa tuwing kasama kita, buo ako. At kanina hindi ko na kinaya. Alam kong kailangan ko nang ipakita. Napakagatlabi si Joel. Hindi siya sanay ng ganitong klaseng pagtatapat ng salita. Sanay siya sa trabaho, sa simpleng hirap, sa simpleng buhay. Pero hindi sa pagiging sentro ng atensyon ng isang tao na kagaya ni Kier. Hindi ako sanay dito, Kier. Mahina niyang tugon. Hindi ako tulad mo. Hindi ako sanay na may naghahanap sa akin. Lalo na napahinto siya at bumuntong hininga. Lalo na't lalaki ang nagsabi. Napatungo si Kier at halatang kinabahan. Natatakot ka ba sa nararamdaman ko? Saglit na katahimikan. Ramdam ang bigat ng tanong. Hindi agad sumagot si Noel pero dahan-dahan niyang inangat ang tingin niya at tinitigan si Kier. Hindi ako takot sa nararamdaman ko. Ang kinakatakutan ko ay yung baka hindi ko kayanin yung kung hanggang saan tayo dadalhin ito. Saglit na nagtagpo ang kanilang mga mata. May kaba, may takot, pero siya higit sa lahat ay may pananabik. Hindi na nagpamilit si Kier. Tumango lang siya. Saka mahina ang tinig. Kung ayaw mo, hindi na mauulit. Pero kung bibigyan mo ako ng chance, hindi kita bibiguin. Tumayo si Noel. Iniwas ang tingin. Uuwi na ako. Kailangan ko mag-isip. Hindi siya pinigilan ni Kier. Sa halip ay marahan lang itong tumayo, binuksan ang pinto at sinamahan siyang lumabas. Noel, bulong niya bago ito tuluyang lumalis. Kahit anong desisyon mo, hihintayin kita. Kahit gaano katagal. Kinagabihan habang nakahiga sa kanyang maliit na kwarto ay hindi makapakali si Noel. Sa bawat pagpikit ng mata niya, naroon pa rin ang halik, ang init at ang titig ni Kier. At kahit pilit niyang itinatanggi ay isang bagay lang ang malinaw. Hindi na niya kayang hindi hanapin si Kier. Lumipas ang ilang araw mula ng gabing magkahiwalay sila ni Kier at akala ni Noel lilipas ang kaba at ang alaala ng halik. Ngunit kabalagtiran ang nangyari. Lalo siyang nananabik at lalo siyang nalito. Lalo niyang hinahanap ang presensya ni Kier. At ngayong gabi matapos ang trabaho ay hindi siya nakatiis. Imbis na umuwi ay diretso itong nagtungo sa unit ni Kier. Pagbukas ng pinto ay gulat at tuwa ang sumalubong kay Kier. Noel, kala ko hindi na kita makikita uli. Hindi sumagot si Noel. Sa halip, mara siyang pumasok. At bago pa makapagsalita si Kier ay hinawakan niya ito sa kwelyo ng t-shirt at tinilikan. Matindi at sabik. Parang matagal niyang pinipigilan. Nagulat si Kier at
mabilis na gumanti. Ang kanilang labi ay nagtagpo ng walang preno. Nag-uumpugan ng hininga. Nag-iinit ang balat. Sa bawat haplos ng kamay ni Kier sa likod ni Noel, ay mas lalo siyang dumidikit at mas lalo siyang nauuhaw. Miss na miss kita. Bulong ni Noel sa pagitan ng halik. Nanginginig ang boses pero puno ng pagnanasa. Mas lalo ako, sagot ni Kier. Sabay hapit sa bewang ni Noel. Hinila siya palapit hanggang halos wala ng pagitan sa kanilang katawan. Naglakad sila papalapit sa sofa. Halos hindi bumibitaw. Ang kanilang mga halik ay minsan marahan, minsan naman marahas. Ang mga kamay nila ay gumagala. Dumadampi sa pisngi, sa batok, sa braso. Bawat bahagi tila sinisigurong totoo ang nararamdaman nila. Si Noel bagamat nag-aatubili sa umpisa ay ngayon hindi na nakapagpigil. Pumikit siya at isinuko ang sarili sa init ng sandali. Kier! Mahina niyang bulong. Halos isang daing. Hindi ko na kayang itanggi. At muling nagtagpo ang kanilang mga labi. Mas madiin at masabik. Ang bawat halik ay parang pag-amin. Ang bawat haplos ay parang sumpa na hindi na nila kaya maghiwalay. Ngunit sa gitna ng init ay marahang kumalas si Kier. Hinihingal pero seryoso ang mga mata. Noel, hindi lang ito dahil sa pananabik. Hindi lang ito dahil sa physical na attraction ha. Gusto kong malinaw sa'yo na higit pa rito ang nararamdaman ko. Natigilan si Noel. Nanginginig pa rin ang tuhod. Nangingibabaw ang init sa dibdib. Pero ramdam niya ang bigat ng salita ni Kier. At sa wakas ay ngumiti siya. Mahina pero puno ng katapatan. Ako rin, natatakot kung ako nung una pero ngayon alam ko na. Gusto rin kita, Kier. Hindi lang sa oval, hindi lang sa text. Gusto kita sa buhay ko. At muling nagtagpo ang kanilang labi. Ngayon, hindi lang sabik, kundi may halong katiyakan. Ang halik na yun ay hindi na basta init ng sandali kundi pangakong hindi na sila bibitaw. Sa bawat relasyon darating ang takot, alinlangan at tukso ng pag-iwas. Ngunit gaya ni Noel at Kier, mahalagang piliin ang katotohanan ng puso kaysa sa takot. Dahil ang tunay na pagmamahalan ay hindi lamang sabik at pisikal na init, kundi ang tapang na aminin ang damdamin at ang lakas ng loob na ipaglaban ng taong nagpaparamdam ng kahulugan sa bawat hakbang ng buhay. May mga kwentong deserve pakinggan. Kung bago ka pa lang dito sa Celeb Central, mag-subscribe ka na at samahan kaming buhayin ang mga kwentong puno ng damdamin at pag-ibig dahil baka ang maririnig mong kwento ngayon ay kwento mo na rin.